Magandang araw at magandang buhay. Sa araw po na ito ay marami po tayo natanggap ng mga komento galing po sa ating mga minamahal na senior citizens. Noong nakarang araw ako po ay nag-upload ng vlog patungkol po sa payout ng mga pensioners patungkol po sa matatanggap nila na 10,000 pesos. Ito po ay para sa mga may edad 80, 85, 90 at saka 95 pati na rin sa 100. Sabi dito, kailan mo ba sa kanilang lugar? At ngayon pong araw na ito, may mga tao po na tatanggap ng 10,000 pesos sa February 2024. Attention senior citizens, 10,000 cash gift payout schedule February 24, 2026. Alamin natin ang buong detalye sa balitang ito. Mga pangalan po ito sa mga listahan na kukuha ng 10,000 pesos bukas. Ang malalaman ninyo ng mga impormasyon ngayong araw, una, ang mga lugar at mga tao na kasali sa payout na ito. Pangalawa, anong oras ba magaganap? Pangatlo, saan po ba gaganapin? Pang-apat, ano po ba ang mga requirements na dapat i-ready at mga bagay na pwede niyong gawin patungkol po dito? Yan ang ating pag-usapan dito. Ang una sa ating listahan ang Barangay Natanzan Information Office dahil meron pong announcement. Cash gift payout for senior citizens. Please be informed that the release of cash gift for eligible senior citizens under Republic Act number 11982 or Expanded Centenarians Act of 2024 will be held to the following details. 24 of February 2026, alas 2 ng hapon sa Municipal Evacuation Center 1, Ahag, Poblacion. Kasunod dyan ay ang municipal ng Sabong Kugon. Dahil sa February 24, 2026 ay meron po magaganap na payout sa alas 10:30 alas 12 ng tanghali sa OSCA office po ng municipal ng Sabong Kugon. At ito po ang listahan ng mga pangalan na magpi-payout sa araw po ng Martes. Attention sa grantees ng Expanded Centenarian. Meron po magaganap na payout sa February 24, 2026, alauna hanggang sa ng hapon sa Municipal Hall Lobby. Please bring with you your original OSCA office and photocopied with 3 signed 3 times po. At yun po ang mga lugar na aking nakuha at nakita na may magaganap po na payout para sa 10,000 cash gift ng ating mga minamahal na senior citizens. At sa mga nagsasabi, sir, totoo po ba ito? Yes po, totoo po itong mangyayari. At alam nyo ba na ito ay privilege ng ating mga minamahal na senior citizens? At sa mga tatanong, sir, kailan mo ba sa aming lugar? Mag-antay-antay lang po kayo dahil mag-announce po ako at pwede po kayong pumunta sa inyong OSCA office at magtanong po sa mga qualified na senior citizens at tanungin po ninyo kung kailan po ninyo ito mape-payout. At sa panahon ito, babasahin ko ang mga requirements na dapat yung i-ready or dapat yung malaman na impormasyon patungkol po sa payout. To guide all concerned, the following documents are required during the cash gift distribution. Para sa mga grantees claiming personally, ang dadalhin niyo po is photocopy ng OSCA ID na may 3 pirma sa kukuha or yung pensioner ay yung senior citizen mismo. Pangalawa, present your OSCA ID. For claims through authorized representative, yung yung kukuha ang hindi yung grantees or hindi yung senior citizens, ito po yung dapat yung dalhin. Una, original and photocopy of grantees OSCA ID. Pangalawa, ang original photocopy of any valid government issued ID of authorized representative. Pangatlo, original authorization letter indicating the name of the grantees and the reason of inability to personally claim the cash gift NCNC template. Pang-apat, medical certificate, grantees who are admitted on the day of distribution, barangay certification for beneficiaries who are bedridden, duly signed with the barangay health worker and barangay captain attesting
attesting the beneficiary has an existing medical condition. 5. Proof of life. Most recent full body half upper body picture of the senior citizens holding the front page of the most recent issue of a newspaper of a national circulation or a copy of a calendar of the current month. Note, only authorized representative identified by the grantee on his or her duly accomplished application form shall be allowed to claim the cash gift. For claims through an authorized representative of the deceased beneficiary, una pong requirement, original and photocopy of OSCA ID sa yung namatay. Pangalawa, original copy of certified true copy of the death certificate of the octogenarian, nonagenarian, and centenarian. 3. Photocopy of any valid issued government ID of the nearest surviving relative provided that the original copy must be presented. Pang-apat, photocopy ng proof of relationship with the deceased octogenarian, nonagenarian, centenarian, such as birth certificate, marriage certificate, or any documents na nagpapatunay na ikaw ay related or magkadugo kayo sa namatay na octogenarian, nonagenarian, and centenarian. Panglima, unauthorized special power of attorney or NCSC template in the case 3 are nearest relative surviving are tatlo yung mas malapit. If only one surviving relative, they may provide affidavit of self-adjudication. 6. Notarized warrant and release from liability from NCSC template. Photocopy of valid IDs of all surviving relatives. Note, only authorized representative identified by the beneficiary on his or her duly accomplished application form shall be allowed to claim the cash gift. At yun po ang balita nating inatin ngayong araw na sana mayroon kayong maraming nakuha tungkol po dito. Hanggang sa muli po nating pagkikita. Salamat po sa panood at abang-abang lang po kayo kasi mag-upload naman po ako ng panibagong update patungkol po sa inyo po makukuha benepisyo galing po sa ating gobyerno. At kung nagustuhan mo ang ating content ngayong araw, paki-subscribe naman po ng aking YouTube channel. Maraming salamat po at mabuhay po kayong lahat hanggat gusto nyo. Bye-bye!